Nananawagan si House Speaker Faustino Bogie III ng maagap at nakabatay na ebidensyang aksyon ng Kongreso kasunod ng shooting incident sa isang universidad sa Zamboanga City kahapon na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay D, hindi maaaring matapos sa pakikiramay at panalangin ang nangyaring insidente, kundi dapat suriin kung paano mapipigilan at ano ang dapat baguhin sa sistema para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinabi pa ni D na pakikinggan ng Kongreso ang mga eksperto, magulang, guro at kabataan at susuriin ang mga pag-aaral at karanasan ng ibang bansa. Aniya, kikilos ang Kongreso na maagap at nakabatay sa ebidensya para makabuo ng mga konkretong solusyon. Samantala, iminungkahi ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na matutukan sa budget briefing ng DepEd ang pagpapaigting sa seguridad ng mga paaralan dahil sa lumalalang school violence. Bakit kailangan nila yung metal detector ng mga X-ray sa mga bawat portal o yung mga gate na papasok yung mga estudyante? Kasi mukhang nakapasok itong baril na ito eh. Paano nakapasok sa isang school, di ba? Itong usapin na ito na timing dahil sa budgeting, tatanungin natin kung meron bang enough na budget itong per division, per schools division para maglagay ng mga metal detectors sa bawat gate nitong mga eskwelahan nito para hindi may pasok yung mga ganitong baril, no, na madidetect na from the start. Ayon naman kay House Committee on Basic Education at Ako Bicol Party List Representative John Chan, dapat tutukan rin sa pagdinig sa pambansang budget ang pagpupondo sa pagpaparami ng guidance counselor sa mga paaralan, maging sa mga emergency preparedness at risk assessment training sa mga mag-aaral, guro at iba pang school personnels. Itatanong po natin sa Department of Education, lalo na po budget season na nga, saan po napupunta ang budget natin, lalo na po sa mental health, ang mga guidance counselors na supposedly ay meron po tayong budget para dyan, pero sa ngayon ay 1:14,000 ang ating ratio ng guidance counselors to students. So gusto rin po natin na matalakay po natin sa budget hearings yung mga emergency preparedness training or risk assessment training for our teachers. And of course, yung mga security guards and of course the other security measures that should be in place in our educational institutions. Nagpaabot din ng ilang mga mambabatas ang pagkikiramay sa pamilyang nagdadalamhati. Yung deepest condolences po natin goes to the family ng student na napatay. And of course, iniisip po natin na dapat ordinaryong Tuesday lang ng klase pero naging day of mourning din po sa ating community. Kaugnay niyan, umapela rin si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon patungkol sa nangyaring insidente sa Zamboanga bilang respeto sa pamilya ng mga biktima. Vel Custodio para sa Bayan.